I don't want to be conservative when it comes to dreaming because I dream high. Hi, I'm Ann Payawal. I'm 50 years old and I'm a businesswoman. Marami kasing struggle sa pag-start ng business. Number one is you have to believe in yourself. Because if you don't believe in yourself, nobody else will believe in you. Since we are a family of pet-loving people, na-realize namin there's a big need para magkaroon ng mga grooming services that can take care of the animals. And then the family, my siblings, decided to start the business together with our 2 friends. What we want to do is to be an advocate of animal care and love. We're planning to put this business in franchise. That's why when I dream high, I also take care of myself. So yun yung goal ko, to stay fit, to stay healthy by taking MX3, and to continue working with my siblings and make this company grow and mag-launch kami ng mga franchise in different cities. MX3 is like praying. We cannot live without prayers, right? Based on my experience, MX3 works for me. It works for my life. It's a miracle. And I couldn't find anything closer to that. Dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Diba? Nagbabalik. Magandang morning sa lahat ng mga kakatutok lamang sa ating programa. Sa mga pangga natin na ngayon ay kaka-open pa lamang ng kanilang mga radyo. Good morning, Metro and Mega Manila! Sa lahat ng ating mga pangga na ngayon ay namomroblema dahil hindi nila alam kung paano pagkakasyahin ang budget sa araw-araw, naku, okay lang yan. Ang importante kahit na konti yung ating niluto pagsasaluhan ng buong pamilya. Ang importante dyan, masaya yung family habang kumakain. Diba? At syempre, wag natin nakakalimutan magdasal bago kumain kasi syempre, napaka-importante niya na ipagpasalamat natin sa Poong May Kapal ang mga grasyang ating natatanggap. Magandang morning sa lahat ng mga papadriver na ngayon ay natatraffic. Ayan, o bumabiyahe. Ayan, sa Kalakhang, Maynila. Sa lahat ng ating mga kaibigan dyan sa Maynila, sa bandang Pandakan, magandang umaga po sa inyo. Ayan, magandang umaga rin sa lahat ng ating mga kaibigan nakikinig dyan sa opisina ng MTRCB na pinangungunahan syempre ni Chairwoman Lala Soto. Yay! Parang yun, parang yay! Ay, nakita ko kanina nanonood sa atin si Direk Daryl Yap. Ipapaalala ko lang sa ating mga pangga na kayo po ay nakikinig sa number 1, 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. At syempre, ito ang programang tumatalakay sa buhay ng may buhay. Gusto mo yun? Tumatalakay sa buhay ng mga iniidolo nyong artista. Sa mga pinapangarap nyong artista na makadaupang palad. Yes! Tumatalakay hindi lang sa mga artista. Bakit parang famay na ako? Kundi sa mga opinion natin sa mga bagay-bagay na talagang pinag-uusapan sa loob at labas ng social media.
tumatalakay syempre sa lokal na aliwan dito sa Pilipinas. Syempre, alam nga naman sa Thailand. Sabi, pangla! Mga ganun na. Sawarik ka! Hindi ganon. hindi tayo Thailander for today's video ha. Nathan ha. Diyos ko, nakikinig si Nathan. Ito po ang programang Baklitas. Woo! 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 At 3 taon na. Magtatatlong taon na ang Baklitas na sumasahing papawid sa Metro and Mega Manila. Magandang umaga ulit ha. Direk Daryl Yap, naku, maraming salamat. Nakita kita na nakikinig ka kanina. Ayan, sinabi sa akin na nakikinig ka daw kanina. Naku, si Direk Daryl Yap nakikibalita sa ating mga chikahan ngayong araw na ito. Pero bago tayo magpatuloy sa ating chismisan ha, ipapaalala ko lang sa ating mga pangga. Anong ipapaalala natin? Nasa darating na March 1, ayan ha, magdadalawang taon na ang Bingo Plus. Ayan, kaya mayroon tayong tinatawag na Bingo Plus Night sa darating na March 1. At syempre, di ba, dahil sila ay nagsiselebrate ng kanilang 2nd year anniversary. Ayan, meron tayong bingonaryo. Nakakaloka tong bingonaryo. Makinig ka maigi. Hindi putyo-putyo, ma'am. Hindi putyo-putyo. Hindi kagaya ng ibang mga Ay! Hindi! Hindi tayong mga putyo-putyong artist. May mga ganun, hindi. Eto, may mga papremyong ipapamigay ang Bingo Plus. At isa na yan, ang 50 million pesos para sa Bingonaryo. Grabe naman yun. Sobra naman yung 50 million. Isang tao lang ang mananalo ng 50 million kaya tiyak pag nanalo ka, magbabago talaga ang buhay mo. Hindi ng itsura mo kasi syempre hindi naman kaagad pagagandahin ka ng pera mo pagkatanggap mo nun. Syempre kailangan mo munang siyensya. Baka mamaya bet mo kaagad na baka pagkatanggap mo ng 50 million, maging ka kaagad. Madam-madam ang itsura. Siyempre hindi. Kailangan mo munang mag-evolve. Diba? May proseso ang lahat. Siyempre makakatanggap din ang mananalo. Mamimigay din ang Bingo Plus ng 2 million worth of car. Ay, nakakaloka. Bibigyan pa ng sasakyan yung mananalo. Paraffle kaya ito? Nako, lalo na sa Bingonaryo, ilang sasakyan na mabibili mo sa 50 million? Diba? Nakakaloka. Anyway, hindi lang yon ha. Para sa mga gustong manalo, kasi syempre tatanungin mo sa akin, Tita Cora, paano ba mananalo niyan? Announce ka ng announce. Tapos, hindi naman kami mananalo, hindi namin alam kung paano. Huy, B, teka lang. Baby, kalma. Kumalma ka. Nilapitan ko. No! Hindi yan. Baka mamaya may lumapit bigla sa pisngi ko. Hindi maganda. Baka biglang pumasok dito sa camera. Diba? Hindi ko kinikerry. Hindi magugustuhan ni Cher Lala. Peace tayo, Cher Lala. Ayon. Siyempre, paano nga ba mananalo? Siyempre, i-download mo na ang application ng Bingo Plus at ng Arena Plus. Ayan, pati na ang Tong It's Plus upang nang sa ganun ay magkaroon ka ng pagkakataong manalo para makasama ka dun sa mananalo dun sa Bingonaryo. 'Di ba? Siyempre, paano mo naman malalaman yung draw, yung mga ganon, 'di ba? Paano mo malalaman yung mga kung sino ang nanalo, yung mga ganon. Siyempre, yan 2nd year anniversary. Siyempre, maggarbong event. O paano mo malalaman kung maggarbo ba talaga yung event na ina-announce ng Tita Cora mo? Siyempre, panoorin mo sila sa live stream nila sa sa Bingo Plus Facebook page at saka siyempre sa saan pa ba? Sa GTV. O tignan mo, mapapanood mo rin sila sa GTV, Doronel. Nakakaloka ka. Alam mo, ito pa nakakaloka ha. Siyempre, nandun ang Tita Cora mo, may red carpet. Lola mo, magpapa-red carpet. Naalala ko na naman, yan na naman yung mga red carpet. Alam mo, natatakot ako kapag may red carpet. Kasi minsan nag-red ako, tapos naglakad ako sa red carpet. Nagmukha akong karugtong ng red carpet. Nagmukha akong malaking hotdog. Tsaka. Hindi ako magre-red ng araw na yan, dahil Diyos ko po. Pero hindi naman kasi ng hindi naman kasi ng binigay na na
ano ba yung tawag doon? Hindi ko alam kung anong tawag doon, yung binigay na kulay lang, dress code, keme, kulay, chuchu ng ng event. Oy, makakasama din natin at makikisaya din sa event na yan. At syempre, itong mga following artists. Ayan, ito si Maine Mendoza, si Piolo Pascual, si Vice Ganda, si Alden Richards, nandun, si Papa Alden, syempre si Papa Stel ng SB19, si Papa Philip ng SB19, nandun din si Arthur Neri si Robby Domingo nandun din, si Marco Gallo na napakakisig, naku Marco manda ka sa charing. Syempre si Heaven Peralejo na singliit ko. Hay, hindi! Hindi ko singliit. Syempre makakasama din natin dyan si Jonak na kasing taas ng boses ko yung kanyang pangarap. Baliktad! Sing taas ang pangarap ko yung boses niya. Sabi nila baka, hoy, ba't mo dinodog siya yung mga artista? Si Sara Labati. Ayan. Ako, wag niyo akong utusan magtanong kay Sara Hindi kayo sure kung pwede magtanong. Baka magpe-perform lang. Regine Tolentino, syempre nandyan. Si Mark Bautista. Ang G22, ang Vexon nandyan din. Ang Alamat at ang P-Pop Gem. Diba? Nandyan silang lahat. Di mo kaya. Siyempre, saan mo pa ba yan Saan mo pa ba yan mapapanood? Sinabi ko na sa'yo, parang hindi ka naman nagtitink ng right kung uulitin ko pa. Di ba? Ayaw ni Direk Daryl Yap ng ganyan, yung mga paulit-ulit. No, B. Doon ka sa far away. Pero eto, may chika ako sa'yo, B. Makinig ka maigi. Kapitana Sisa! Naku, bumalik ka na bukas para magchismisan ulit tayo. Naku, eto na ang chika ko for today's video. Di ba nga napapabalita nga na itong si Tisoy? Tisoy! Inalyasan. Siya si Tisoy, ako naman po si Puti. Ang puting kalabaw. Hindi ako si Puti. Ang puting kalabaw, hindi po ako yun. Naku, baka magkaroon si Direk Daryl Yap ng idea. So, magiging pelikula. Pelikula ko! Na pinamagatang Puti, ang puting kalabaw. Ay nako. But anyway, itong si Tisoy, si Alden Richard nga ay may pahayag nitong mga nakaraang araw na siya nga ay goodbye muna sa malinis, pabebe, cutie-cutie. Kaya mga ganon, yung mga sharap. Baby Toby, alam mo, ano ka rin no? Yung ang ganda-ganda ng mga litrato, balot na balot, tapos bigla mong huhubaran si Alden ng pang-itaas. Paano naman yun? Paano ko naman yun baby kalma. Dorinil kumalma ka. Diba? Goodbye muna siya sa mga sa mga pag-good boy, good goodie na kanyang mga karakter sa mga proyekto. Kasi nga, napapabalita na itong si Alden daw di umano ay umoo. Umoo si Alden sa isang mapangahas. Mapangahas na proyekto or role. Yung dila ko dahil kay Alden, nakagat ko yung dila ko. Mamaya na. Pag di na tayo naka-ere. Umoo si Alden Richard, ibig sabihin, isa siya sa, hindi lang isa siya yata ang bibida, di ba? Doon sa upcoming serye niya na ang title ay Pulang Araw. Di ba? Pulang Araw ang magiging title, hindi green, hindi blue, hindi black, hindi pink, hindi yellow, pero Pulang Araw. Yes, hindi mo na natin makikita si Alden sa malinis, sa cutie-cutie niyang mga karakter, kundi makikita natin siya bilang madumi. Madumi? Maybe parang gusto ko rin maging madumi. Kung dudumihan niyo si Alden, hisama niyo na rin ako. Hindi ako magmamalinis. Babuyin niyo ako.
Ayun na nga, makikita muna natin si Alden bilang ganon medyo dirty muna daw. Basagolero at hindi yun yung pangkaraniwan niyang ginagampanan sa kanyang upcoming project. Kasi nga, parang gusto rin niya ng maiba naman at ma-challenge doon sa kanyang magiging proyekto. O di ba nakakaloka kasi parang si Alden hindi na uubusan ng ng project ha. Parang itong taon na to ay tuloy-tuloy ang pagpasok ng kanyang mga trabaho. Alam mo itong klase ng artista na parang alam mo yung masarap bigyan ng proyekto. Alam mo kung bakit? Kasi parang wala naman siya masyadong hinihindian, di ba? Kahit na minsan nai-issue siya dahil sa mga nakakatambal niya, di ba? Kung matatandaan mo, pinagsilosan daw di umano siya ni Daniel Padilla. Tapos nung sila naman na nagtambal nitong si Bea Alonzo, sabi nila ay parang nagkaroon daw yata sila ng hindi pagkakaunawaan. O this time, magpapakadumi. Si Alden Richard, magpapakabasagolero daw. Okay, ka-join niya din at cast ng serye na yan ay sina Sanya Lopez, Barbie Fortesa, David Licauco. Ayan. Siyempre yan, makakasama niya sila, yung mga artista na yan Ay, bongga pala ang line-up ng mga ng proyektong ito. Biruin mo, makakasama mo si Barbie Fortesa. Diba, bongga? In fairness, 'di ba? Nakakaloka. Sabi ni Alden, mapanghamon daw itong role niya dito. Kasi nga basagolero. Alam mo yung pangkaraniwang hindi natin nakikitang Alden, mukhang 'yun ang mapapanood natin. Hindi pa rin naman iniwasan ng mga basher. Diyos ko po, Rude. Itong si Alden Richard, kasi anong sinabi niya na gusto niya muna ng bad boy na na mga role. Itong mga basher niya, may mga chika na di umano'y huwag ka na mangarap maging Robin Padilla. Huwag ka nang mangarap maging action star, hindi bagay sa'yo. Lalamya-lamya ka. Ganon yung mga sinasabi na naman nila. Hoy! Sinagot na nung tao yung issue sa kanyang sexualidad at sabi nga niya nakakapagod na kayong paliwanagan dahil kahit sabihin niyang straight siya, hindi naman kayo naniniwala. Oy! Nakakaloka naman kayo talaga kay Tisoy. Grabe naman yan. Tapos yun na nga. So matutuloy nga itong itong proyekto na to. Pero hindi lang yun ang kinasasangkot ang intriga nitong si Tisoy Di ba napapabalita kasi may ini-endorse sila nitong si nitong si Catriona Gray. Napapabalita na siya daw di umano ang dahilan kung bakit nagkahiwalay itong si Sam Milby at saka si Catriona Gray. Alam nyo ba yun? Siyempre di nyo yun alam. Paano? Hindi kayo nagtitink ng right. Diba? Charing. So yun na nga. Napapabalita na itong si Tisoy daw ay may may malagkit. may ugnayan sila ni Catriona Gray at siya daw ang dahilan kung bakit nagkahiwalay yung dalawa. Ayan na naman kayo. Iniuugnay nyo na naman si Tisoy. No nagkahiwalay ang Katniel. Sinasabi nyo na si Tisoy, dinidigahan niya itong si Catherine. Ngayon naman si Catriona naman. Grabe naman. Walang katotohanan yan, be. Dahil marespeto itong si Alden Richard, hindi totoo yun. Diba? Kung hindi kayo naniniwala magjowa talaga si Sam at saka at saka itong si Catriona, pues wag din kayo maniwala na magkajowa itong or may ugnayan itong si Alden at saka si Catriona. Diba? Nakakaloka kayo. Hindi kayo kinakaya. Basta, suportahan natin kung anong gusto nitong si Alden. Gusto niya magpakadumi. Dumihan mo na din ako. Baala ka na. Ay nako Alden. But anyway, mga pangga, Diyos ko po, nakakaloka. Maraming salamat sa inyong pagantabay sa loob ng isang oras. Uy! O hindi dahil nagpapasalamat ako ay tapos na tayo Siyempre iiwanan ko kayo ng mga ilan pang awitin. Basta sa mga napag-usapan natin, hangad pa rin natin ang kabutihan ng lahat. Diba? Ayaw natin ng may away-away sa mundo ng lokal na aliwan. Gusto natin na lahat ay may trabaho, may proyekto, lahat pinapalakpakan. At siyempre kapag mayroong mga hindi magandang nagagawang mga artista, pag-uusapan natin sila pero hindi natin sila ilulugmok dahil pinaghirapan po nila ang kanilang mga pangalan. Diba? Puhunan nila yan Huwag nating yurakan. Diba? Maraming salamat Pangga sa iyong
Patutoy. Patuloy na pagtutok sa amin at pagantabay araw-araw dito sa Dabaklitas. Ayan, ituloy pa rin natin na ating tugtugan. Sa nabubulol na ako, Diyos ko me. Uubos ang energy ko sa inyo. Isang oras ba naman, daldal, di ba? Ituloy natin ang tugtugan dito pa rin sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihing radyo, sabihin mo.